Sa bawat sulok ng Mindanao, sa bawat laban para sa kapayapaan, may isang unit na buong tapang na humaharap sa panganib. Ito ang kwento ng 32nd Infantry Daredevil Battalion, isang unit ng Philippine Army na hinubog ng panahon, digmaan at sakripisyo. Nagsimula ang lahat noong ika-06 ng Pebrero, taong 1974, sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Sa ilalim ng General Orders ng GHQ-AFP, itatag ang isang pansamantalang unit, ang Camagong Battalion. Pinangunahan ni Major Arturo T. Enrile. Bilang officer in charge, binubuo ng mga sundalong karamihan ay mga trainee. Ngunit dahil sa lumalalang sitwasyon sa Mindanao, ang unit ay ginawang ganap na batalyon noong ika-01 ng Mayo 1974. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Rodolfo A. Canieso, isinilang ang isang puwersang handang sumabak sa anumang laban. Ika-01 ng Agosto 1974, isinakay ang unit sa C-130 at C-123 aircraft patungong Mindanao. Sa awang Maguindanao, agad sinalubong ng walang tigil na bakbakan, araw at gabi. Sa mga lugar tulad ng Cotabato, Buldon, Carmen, Pikit at iba pa, nasubok ang tibay at tapang ng bawat sundalo. Dito isinilang ang kanilang pangalan, Daredevil, isang bansag na sumisimbolo sa walang takot na paglaban kahit sa gitna ng panganib at kamatayan. Mula Sulu hanggang Basilan, mula Zamboanga hanggang Lanao, ang 32nd Infantry Battalion ay naging pangunahing striking force ng 1st Infantry Division sa loob ng maraming dekada. Lumipat-lipat ang unit sa iba't ibang lugar ng operasyon, humaharap sa iba't ibang banta sa seguridad. Sa Sulu, nakapagtala ng daan-daang engkwentro laban sa kaaway, kung saan daan-daan din ang kanilang naging sakripisyo. Ngunit sa bawat laban, mas lalong tumitibay ang kanilang paninindigan. Ang misyon ng 32nd Infantry Battalion, magsagawa ng seguridad na operasyon upang sugpuin ang terorismo, suportahan ang kapayapaan, at tumulong sa kaunlaran ng komunidad. Kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin nilang makamit ang isang ligtas, maunlad, at mapayapang lipunan. Isang unit na hindi lamang nakikipaglaban, kundi naglilingkod din sa mamamayan. Dahil sa kanilang husay at katapangan, nakamit ng unit ang iba't ibang parangal, mula sa Presidential Streamer Award hanggang sa pagiging Best Battalion ng Philippine Army. Noong 2013, sa kasagsagan ng krisis sa Zamboanga City, muling napatunayan ang kanilang kahandaan. Bilang isa sa mga unang rumesponde, buong tapang nilang hinarap ang panganib upang iligtas ang inosente at pigilan ng Zamboanga City. Muling napatunayan ang kanilang kahandaan. Bilang isa sa mga unang rumesponde, buong tapang nilang hinarap ang panganib upang iligtas ang inosente at pigilan ang kaguluhan. At sa bawat linya naroon ang dangal ng isang unit. Ipinapakilala ang selyo ng 32nd Infantry Battalion, 11th Infantry Division ng Philippine Army. Isang bilog na sagisag, sumisimbolo sa pagkakaisa at walang humpay na paglilingkod sa bayan. Sa gitna nito ang gintong bilang 32, tanda ng pagkakakilanlan, dangal at tradisyong patuloy na pinanghahawakan. Ang puting tabak, larawan ng mandirigmang handa, matabong at laging nakahandang kumilos para sa kapayapaan. Ang puting kulay, sumasalamin sa kalinisan ng hangarin, integridad at makatarungang paglilingkod. Ang asul na parihaba, nagpapakita ng katatagan, kaayusan at taimtim na pangako sa kapayapaan. Ang itim, lakas, autoridad at disiplina ng isang sundalo. Pinag-isa, ang bawat elementong ito ay kumakatawan sa tunay na diwa ng infantry, tagapagtanggol ng mamamayan, tagapangalaga ng kapayapaan at sandigan ng bayan. Mula sa Holo patungo sa Malabang, Lanao del Sur, inilipat ang 32nd Infantry Daredevil Battalion bilang bahagi ng patuloy na pagsasaayos ng puwersa ng Philippine Army upang matugunan ang umiiral na sitwasyon sa seguridad sa Western Mindanao. Matapos ang kanilang matagumpay na misyon sa iba't ibang lugar ng operasyon, ang 32nd Infantry Daredevil Battalion ay muling sa lalawigan ng Basilan. Isang pagbabalik na may layunin, patatagin ang seguridad, palakasin ang ugnayan sa komunidad, at ipagpatuloy ang laban para sa kapayapaan. Noong ika-9 ng October 2025, formal na itinalaga si Lieutenant Colonel Jerwin T. Maghuyop Infantry, GSC, Philippine Army, bilang bagong battalion commander ng unit na nakatalaga sa Basilan. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jerwin T. Maghuyop, lalong pinaigting ng 32nd Infantry Daredevil Battalion ang kanilang operasyon at seguridad sa nasasakupan.
Sa pamamagitan ng masusing pagpaplano at maagap na pagkilos, matagumpay na naisagawa ang iba't ibang military operations kabilang ang mga patrol, checkpoint at focused security operations na naglalayong sugpuin ang anumang banta sa kapayapaan. Kasabay nito, aktibo ring tinutugunan ang mga suliranin sa kapaligiran tulad ng pagsugpo sa ilegal na pagtotroso o illegal logging, isang hakbang tungo sa pangangalaga ng likas yaman at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Isang bagong yugto ng pamumuno ang nagsimula sa unit. Sa kanyang paggabay, unti-unting nabuo ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng militar at ng komunidad. Bilang patunay ng tiwala ng mamamayan, may mga sibilyan na kusang loob na nagsuko ng kanilang mga armas. Noong ika-9 ng Abril, 2025, 13 loose firearms ang voluntaryong isinuko ng iba't ibang local chief executives nang sumisip sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Edmund S. Lanzar. Kabilang sa mga isinuko ang iba't ibang uri ng armas tulad ng M1 Garand Rifle, M16 Rifle, M79 Grenade Launcher, Pistol, at iba pa. Patunay ito ng matagumpay na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na armas at patuloy na pagbuo ng tiwala sa pagitan ng komunidad at kasundaluhan. Noong ika-23 ng Oktubre 2025, voluntaryong sumuko si Pilman Masirul, isa sa mga suspek sa bombing incident sa Marbetco Rubber Farm sa Barangay Mangal, Sumisip, Basilan. Isinuko niya ang isang caliber .45 pistol, isang mahalagang hakbang tungo sa hustisya at kapayapaan. Noong ika-12 ng Disyembre 2025, 3 miyembro ng Lawless Elements ang voluntaryong sumuko sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jerwin T. Maghuyop. Kasama sa kanilang isinuko ang isang M16A1 rifle, magazine at mga bala. Sa isinagawang investigasyon, natukoy ang mga pangunahing suspek sa IED explosion sa Marbetco Rubber Plantation. Kabilang dito sina Jeffrey Gomez alias Pitong at Roger Enate alias Soto na may kaugnayan sa naturang insidente. Ang pagkakakilanlan sa kanila ay bunga ng masusing intelligence gathering at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Noong ika-28 ng Marso 2026, isang miyembro ng Lawless Elements sa ilalim ng Najar Buena Group ang voluntaryong sumuko. Kinilala siya bilang si Padil Musalain Asmanul na nagdala ng isang M79 grenade launcher at 2 bala. Noong ika-16 ng Abril 2026, isa pang miyembro ng parehong grupo ang sumuko. Si Epong Asmual Atahal ay nagdala ng isang caliber .30 carbine rifle at magazine. Sinundan ito ng isa pang voluntaryong pagsuko noong ika-19 ng Abril 2026 nitong Irang Bahitla na nagdala ng M1 Garand rifle at 8 bala. Isang hakbang tungo sa kapayapaan at kaayusan. Kasabay nito, isinulong ang pagpapaunlad ng mga pasilidad sa loob ng kampo. Naipatayo ang female barracks, receiving room, conference room, commander's quarter, at iba pang mahahalagang infrastruktura na naglalayong mapabuti ang kapakanan at kahandaan ng bawat kawan. Sa loob ng kanilang hanay, ang bawat tagumpay ay kinikilala. Hindi lamang sa seguridad, kundi maging sa serbisyong pangkomunidad, naglunsad din ang batalyon ng mga programang makatao, kabilang ang pagbibigay ng free iftar para sa ating mga kapatid na Muslim, bilang paggalang sa kanilang pananampalataya at pagpapalakas ng pagkakaisa sa komunidad. Sa isinagawang donning of rank ceremony, pinarangalan ang mga sundalong naitaas ang ranggo, simbolo ng kanilang dedikasyon, sakripisyo at walang kapantay na serbisyo. Hindi natitinag ang batalyon sa usapin ng seguridad. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga operasyon, sinisiguro nila ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan, katuwang ang komunidad at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasabay nito, pinahahalagahan din ang kahandaan sa likod ng bawat misyon. Sa pamamagitan ng masusing logistical support, isinagawa ang pagsasaayos ng mga pasilidad sa loob ng kampo mula sa mga gusali hanggang sa mga mahahalagang infrastruktura. Ang bawat sasakyan ay inaalagaan, kinukumpuni at sinisigurong handa sa anumang oras ng pangangailangan sapagkat ang mabilis na pagtugon ay susi sa matagumpay na operasyon. Sa bawat hakbang, sa bawat gawain, iisa ang layunin, ang patuloy na pagtaas ng antas ng kahusayan, disiplina at profesionalismo sa pamamagitan ng iba't ibang community outreach programs, tree planting, cleanup drives at medical missions. Sa kanilang mga gawain, hindi lamang nila pinapangalagaan ang kapayapaan, kundi pati ang kalikasan at kalusugan ng mamamayan. Isang tunay na halimbawa ng serbisyo at dedikasyon para sa bayan. Sa patuloy na pagsusulong ng pagkakaisa at kahusayan, nakiisa sina Lieutenant Colonel Jerwin T. Maghuyop, Infantry GSC, Philippine Army, kasama si Captain Arnel S. Silanos at ang kanilang team sa isinagawang fun shoot beat sa bawat putok at bawat target na tinamaan.
Sumasalamin ang kanilang dedikasyon, disiplina at husay sa larangan. Hindi lamang ito simpleng kompetisyon, kundi isang pagkakataon upang higit pang patatagin ang samahan, palakasin ang moral, at ipakita ang tunay na diwa ng pagiging isang sundalo. Sa isinagawang Sports Fest ng Batalyon, sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jerwin T. Maghuyop, kasama si Major Jemhar S. Asanul, matagumpay na naisakatuparan ang iba't ibang aktibidad na naglalayong palakasin ang samahan, disiplina at pisikal na kahandaan ng mga kawal. Kabilang sa mga isinagawang palaro ang basketball, volleyball, squad challenge at iba pang team-based activities na humubog sa diwa ng pagkakaisa at kooperasyon sa loob ng unit. Ang nasabing Sports Fest ay hindi lamang nagsilbing libangan, kundi isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kalusugan, moral at espiritu ng bawat sundalo na siyang pundasyon ng isang matatag at epektibong organisasyon. Ang ating panauhing pandangal, si Lieutenant Colonel Ronaldo C. Mateo Infantry GSC Philippine Army, ay ang kasalukuyang Chief of Staff ng 11th Infantry Alakdan Division. Siya ay dating Battalion Commander ng 32nd Infantry Daredevil Battalion mula 14 Nobyembre 2017 hanggang 20 November 2019, kung saan pinamunuan niya ang mga operasyong nagambag sa pagkatalo ng Abu Sayyaf sa Sulu.